Hello everyone! Hello! Mega mega love shoutout po sa lahat po ng mga very supportive sa aking YouTube channel at syempre sa lahat po ng mga tao na nakakapanood sa aking mga ina-upload na mga videos, sa mga konting kaalaman na binibigay ko at ibinabahagi ko na i-share ko sa inyo. So ngayon mga ka-inspire, panibagong ano na naman tayo, panibagong informasyon na naman tayo. Panibagong ideya na naman ang aking i-share sa inyo mga ka-inspire, no? So, bago yan, welcome back dito sa aking YouTube channel. It's me, Akir Tamargo, na all the way from Poland. Ayan, so, ito na nga mga ka-inspire. Ito yung ilan sa mga katanungan, ng mga kababayan natin na gusto rin pumunta dito sa Poland. Ito yung mga tinatanong nila minsan sa akin. Sabi, Boss, ano nga ba itong TRC? Yan, magandang tanong yan. Sino ang dapat nag-a-apply nitong TRC? Yan, or itong tinatawag nating temporary residence card. Yan. At kailan ba dapat ito ina-apply ng iyong employer? Yan. So, kailan or gaano nga ba katagal bago makuha itong temporary residence ko? Ano ang halaga? Yan. Ano ang halaga nitong TRC na tinatawag na kapag ikaw ay nandito sa Poland ay dapat magkaroon ka ng TRC or temporary residence card? So, yan yung ating pag-aaralan ngayong mga inspire. Yan ang aking isi-share sa inyo. Yan. So, kung gusto mong malaman, kung interesado ka sa video na to, mga ka-inspire, no? Tapusin mo tong video na to. Huwag kang mag-i-skip. Tiyak, pagkatapos ng video na to, sasabihin mo, ganun pala, yun pala ang halaga ng TRC. Ganun pala ang halaga ng TRC kapag ikaw ay nasa Poland. Yan. So, yan. So, mga ka-inspire, huwag kang bibitaw. Babalik ako diyan. Mag-intro lang ako. Let's go! Ayan, so yun na nga mga inspire, nandito na nga tayo. So pag-usapan na natin yan, arat na. Pero bago yan, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa aking YouTube channel, yan, i-click mo na yung subscription dyan sa baba. Tapos i-hit mo na rin yung notification bell para ikaw ay updated sa mga video na i-upload ko, sa mga impormasyon ba about Poland. Ayan. So tara, let's go. Usapan na natin to. Arat na, let's go. Di ba? Ayan, so unang tanong, ano nga ba itong TRC? Itong TRC na tinatawag or temporary residence card mga ka-inspire ay napakahalaga po dito sa Poland yan. Kasi ito po yung isang pinakamahalagang dokumento na pinangahawakan mo bilang isang OFW dito sa Poland. Kasi kung wala ka nito, ikaw ay hindi ka legal. Ikaw ay naninirahan dito bilang isang ekstranghero. Yan. Hindi ka talaga totally legal na OFW. Yan. So, paano nga ba? Kailan ba dapat ito ina-apply ng iyong employer? Yan. So, yan yung una nating sasagutin mga ka-inspire, no? Kailan ba dapat? Tingnan mo ang iyong visa mga ka-inspire. Meron kasi tayong mga iba-ibang issue ng visa. Meron kasi mga visa na 4 months lang ang validity. Mayroong visa naman na 9 months ang validity. Kasi katulad ng aking visa mga ka-inspire, no? Yung visa ng aking yung expiration ng aking visa, yung validity ng aking visa since nanggaling ako ng Malaysia is 9 months. So 9 months po yung aking validity ng aking visa. Yeah. So yung tanong, kailan ba dapat ito ina-apply ng employer mo itong temporary residence card na sinasabi? Mga ka-inspire, yung sinabi ko sa inyo, dapat po 3 months before the expiration of your visa, dapat na i-apply na po yan ng iyong employer ang iyong TRC. Para po, before the expiration of your visa, ay meron ka na pong hawak na temporary residence card. Yan. Kasi po mga ka-inspire, kapag yung visa mo po ay nag-expire na at hindi ka pa na i-apply ng temporary residence card, mga ka-inspire, once na nangyari yan, may problema ka na ka-inspire. Kasi yung visa mo expired na, pero wala ka pa rin TRC, wala ka pa rin temporary residence card. Ayan. Ganun po kahalaga ang temporary residence card mga ka-inspire. Ikaw ay pwedeng pumunta or mamasyal. Pwede kang lumabas sa 26 Euro country. Pwede mong gamitin yung temporary residence card na yon kapag gusto mong mamasyal sa ibang part ng Europe mga ka-inspire, no? Pwede mo yun gamitin.
Pero mga ka-inspire, no, they take note ha. Yung temporary residence card na yon is valid for working visa lamang po dito sa Poland. Ano po? Valid for working visa lamang po dito sa Poland. Hindi po siya pwedeng gamitin na as working visa sa outside Poland. Katulad ng Spain, katulad ng Germany, katulad ng France, ng Italy, basta sa labas ng Poland. Hindi mo po yun pwedeng gamitin na pang-apply ng trabaho. Ayan. So, ang pwede mo lang gamitin sa TRC mo is pang tourist. Katulad niyan, gusto mo mag-travel, gusto mo pumunta ng Italy, mamasyal ka doon, gusto mo mamasyal ng Spain, ng Germany. Basta, pwede mong ipang-travel yun mga ka-inspire. But take note, kailangan lamang po ay 90 days. Yan. 90 days lamang po yung pwede mong pag-stay outside Poland, kailangan makabalik ka na po dito sa Poland. Kapag ikaw po ay inabutan ng 90 days sa labas ng Poland at hindi ka nakabalik dito, mga ka-inspire, you are totally illegal sa lugar na pinuntahan mo. Hindi ka na po makakabalik dito sa Poland. Hindi ka na po pwedeng bumalik dito sa Poland. Kailangan po bago mag 90 days makabalik ka dito sa Poland para po makalabas ka ulit, punta ka na naman sa another part of Europe. Kung ang purpose mo is mag-travel lang, hindi ka na magtatrabaho, di ba? Ayan. So ayun. So gaano nga ba katagal yun? Nga tulad mo sinabi kanina, no? 3 months dapat. 3 months lang dapat ay darating na ang iyong temporary residence card. But actually mga ka-inspire, sad to say, pero karamihan po ng mga agency dito is natatagalan yung pag-process nilang TRC natin mga ka-inspire. Katulad ko, yung TRC ko mga ka-inspire, inintile ko siya ng 5 months. 5 months po dumating yung aking TRC. In-apply ko po siya ng December, January, February, March, April. Dumating po siya ng April. Ayan. So, hindi po lahat po kasi ng mga agency is active sila sa pagpaprocess ng mga temporary residence card natin. Meron din po mga agency na pabaya. May mga agency po na hindi po nila inaasikaso. Ayan. So, ano naman yung advantage na kayang i-provide kapag ikaw ay mayroong TRC mga ka-inspire. Ayan. So, tulad nga yung sinabi ko, kapag ikaw ay mayroong TRC, ikaw ay legal na ninirahan dito sa Poland. Wala kang dapat ikatakot. Ayan. Kung ikaw naman ay gusto mong mag-aral dito sa Poland, ayan, pwede po yun basta mayroon ka pong TRC. Ayan. So, pangalawa, ang advantage mo kapag ikaw ay may temporary residence card, pwede kang lumabas ng Poland. Yan, sinabi ko sa inyo kanina. Pwede kang lumabas ng Poland, mamasyal, mag-travel, mag-tour, mag-explore, di ba? So, yung TRC lamang po, yung pinaka-document mo, at saka po passport. Yan. So, yung visa mo, expired na yon, okay na yon, wala nang problema doon, basta meron ka ng TRC. Yung passport at saka TRC, yun lang po yung magko-combine na gagamitin mo kung ikaw magta-travel outside Poland. Yan, okay na po yun. Wala na pong magiging problema doon. Yan. Ang TRC po is nire-required po nila as a residence card dito sa Poland. Ayan, okay. So, ayun po yung halaga ng temporary residence card. Yun po yung halaga na ihahatid kapag ikaw ay mayroong temporary residence card mga ka-inspire. Ayan. So, pag-uusapan naman natin ngayon, kailan po ba natin pwedeng i-apply ang permanent residence card? Ayan. So, permanent residence card. Sinasabi nila mga ka-inspire, no, marami tayong mga nakikita sa mga post na after 5 years, makukuha mo yung pamilya mo dito. After 5 years, magkakaroon ka ng residence card. Ayan. Mga ka-inspire, mahirap po yung proseso ng pagkuha po dito ng permanent residence card. Kasi po, ang pinaka-requirements po nila is you must learn their language. Kailangan mo pa mag-aral ng lengguwahe nila mga ka-inspire. Hindi porket ikaw ay nag-stay na sa isang company ng 5 years, ay pwede ka nang mag-apply ng permanent residence card. Yan. So, kung ikaw ay nakapag-stay ng 5 years sa isang company, sa isang employer, mga ka-inspire, at ikaw ay nakapag-aral ng Polish language, actually kasi mga ka-inspire, may mga company dito sa Poland na habang ikaw ay nagtatrabaho ay
nagbibigay sila ng free language training. Bibigay sila ng free libreng pag-aaral ng kanilang lengguwahe. Yan. So, may mga ganung company. Pag nakatagpo ka ng ganung company, kung meron ka talagang balak maging residente din sa Poland, i-grab mo na yon. Kasi bibihira lang yung mga company na ganun na pinagtatrabaho ka sa company nila, tapos nagbibigay pa sila ng libreng tutorial para sa kanilang lengguwahe. Ayan. So, kapag ikaw ay nakapag-stay ng 5 years sa isang company at nakapag-aral ka naman ng kanilang lengguwahe, mga ka-Inspire, ay meron kang chance na makakuha ng permanent residence card, mga ka-Inspire. But take note, mga ka-Inspire, kailangan mong maipasa yung kanilang exam. Yun po yung pinaka-main requirements po nila. Kailangan mong maipasa yung kanilang exam na Polish language. Yan. Pag naipasa mo yon, mga Inspire, congratulations. Ikaw ay makakapag-apply ng permanent residence card talaga kapag ikaw ay nakapasa sa kanilang language. Ayan. Okay. So, yan. So, yun po yung halaga ng temporary residence card, mga ka-Inspire. Wag po natin baliwalain, mga ka-Inspire, no. So, tip ko lang sa inyo para kayo ay makakuha ng temporary residence card. Kailangan po ninyong mag-stay sa isang company bago po ma-expire ang inyong visa. Ano po? Kailangan po ninyong mag-stay sa isang company po bago po mag-expire ang inyong visa para kayo po ay may apply po ng iyong agency ng temporary residence card. Kasi, mga ka-Inspire, no, once na ikaw ay lumipat ng company, mga ka-Inspire, yun na naman ay magpapanibagong start ka na naman ng company. Ibig sabihin, panibagong application ka na naman ng temporary residence card. Kapag ikaw halimbawa ay in-apply na dun sa unang company mo, tapos lumipat ka ng panibagong company na naman, mga ka-Inspire, mahihirapan na po yung agency mo, mas matatagalan po yung pagpaprocess ng TRC mo kapag ikaw ay magpalipat-lipat ng kumpanya. Ayan. So, kailangan mong mag-stay ng iisang company para ma-process ang iyong temporary residence card kasi napakahirap po, mga ka-Inspire, na ikaw ay gumagalaw dito sa Poland nang wala ka ng valid visa, mga ka-Inspire. Napakahirap kasi ikaw ay hindi ka na legal na naninirahan dito sa Poland. Ikaw ay isang bogus na naninirahan dito sa Poland. So, napaka-importante, mga ka-Inspire, ang TRC, napakahalaga ng visa. So, huwag nating baliwalain yan. Ayan. So, maraming salamat, mga Inspire. Sana ay meron kang natutunan. Sana ay meron kang napulot na ideya sa video na ito kung ano nga ba ang halaga nitong temporary residence card na to. Ayan. So, yan. So, maraming salamat. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga very supportive sa YouTube. Sinishare ko lang yung mga nararanasan ko, yung mga nai-experience ko dito sa Poland para po magkaroon din kayo ng kaalaman, magkaroon din kayo ng ideya para po dito sa pinapangarap mong lugar kung gusto mong pumunta dito sa Poland. Ayan. Okay, so abangan nyo yung aking next vlog na naman. Panibagong vlog, panibagong ano naman tayo. Informasyon na naman tayo. Okay, so maraming salamat. Goodbye, mga Inspire. God bless you all, mga Inspire.